Gon, kung lalabas ka muna sa outfield, ako nang hahawak sa bola. Dahil matindi na ang pinsala sa mga kamay ni Kiluwa. Wala na siya sa kondisyon para mahawakan ng mabuti at matatag ang bola. Ayos lang talaga ako. Hindi ako ganong nasaktan katulad ng iniisip nyo. Biscuit, ano ba? Kita mo na. Sigurado matindi sakit ang nararamdaman mo ngayon. Sabi ng kaya ko pa. Makakaya kong tiisin ng isa pang tira, Gon. Gon! Sige na, gawin na natin. Hindi, huwag! Gon, ikaw na magsabi sa kanya. Ang totoo, alam ko ang nangyayari. Alam kong hindi na po protekta ng kamay ni Kiluwa tuwing tumitira ako. Ginoong Tsuskera, pasensya na kayo pero hindi po ako lalabas sa outfield. Yung bola, si Kiluwa lang ang dapat humawak. Kailangan si Kiluwa lang at wala nang iba. Kung si Biscuit o si Hisoka ang hawak, malamang hindi ko masuntok ang bola gamit ang lahat ng kapangyarihan ko. Kaya ako nakakapag-concentrate ng gusto sa bola at nailalabas ko ang lahat ng kapangyarihan ko ng walang pag-aalinlangan ay dahil alam kong si Kiluwa ang may hawak sa bola. Siguro naman naiintindihan nyo na ngayon. Sige na, magpahinga na kayo. Kayo nang bahala. Mag-iingat kayo. Teka, Gon. Ha? Baka lang nakakalimutan mo na, ha? Kailangan muna nating mabawi kay Razor ang bola bago tayo gumawa ng anumang hakbang sa pag-atake. Siyempre hindi! Hisoka! Ganun ba? Maganda nga yung naisip mo, Gon. Ewan ko lang, ha? Pero hindi ako sigurado kung kaya ko yun. Talaga? Pero ako gusto kong subukan kung kaya natin. Talaga naman to. Kung ano-ano kasing kalukuhan ang pumapasok sa isip mo, eh. Sige na, subukan natin Kiluwa. Okay, eto na. Balik na ulit tayo sa laro. Ang mga nine-monster ni Razor! Wala lahat. Ang ura niya. Balik na lahat ni Razor. Ibinalik sa sarili ang mga nakakalat ng oras. Ipapakita niya sa atin ang tunay niyang kapangyarihan. Hindi ko inaasahan magagamit. Matagal-tagal na rin. Wala naman ang hinagis niyang bola pataas. Preparasyon yung para sa spike sa volleyball! Uy, tingnan niyo siya tatlo! Huh? Combine sila! Naiintindihan ko na kung anong pinabalak mo. Ngayon, magkakasubukan tayo ng lakas. Tanggapin niyo to! Siguro, ang sumali sa bola. Si Hisok ang pumipigil sa bolang kumola. Nakiluwang sumusuporta sa kanila.
Magaling niyo talaga! Lagi naman ngayon ang bola! Tayo naman ang titira! Sir! Talagang mahusay kayo. Saludo ko. Higit ang taglay nilang husay sa kapangyarihan ko. Naging matatag ang kombinasyon nilang tatlo. Dahil sa batang yun na si Kilua. Para mapigilan at masalo ang ibinato kong bola, itinuunigon ang lahat ng oro niya sa kanyang mga kamay. Kahanga-hanga ang lakas ng kanyang isip at hindi ng konsentrasyon sa paghuli ng bola. Sa eksaktong sandali ng pagtama sa kanila, binalutan agad ni Hiso ko ng bungee gum ang bola upang hindi mabitawan ni Gon. Kung wala siyang kakayahang mapakawalan sa tamang oras at mapanatili ng matagal ang ganong kapangyarihan, maaaring lumipad na sa ibang lugar ang bola. At si Kilua naman, dahil nasa gitna siya ng dalawa, siya nagsilbing caution habang pinipilit niya manatiling nakatayo. Nagawa niya yun sa pamamagitan ng pagpapalit-palit ng offense at defense power ng kanyang aura. Kung masyadong konti ang dami ng oras sa katawan ni Kilua, hindi niya magagawa maging caution. Maaaring naging napakalaki ng pinsala sa kanilang tatlo nung sandaling tumama sa kanila ang bola. Sa isang banda, kung kaunti naman ang orang inilagay niya sa kanyang mga paa, hindi magiging matatag ang pagkakatayo niya. Kung nangyari yun, siguradong tumalsik na silang tatlo palabas sa outfield. Para ma-allocate ang tamang ratio ng offense at defense power sa katawan at mga paa, kailangang halos eksaktong pagpapalit-palit. 1% lamang dapat ang margin of error. Ang pagpapalit-palit ng offense at defense power ay isang basic at crucial factor sa labanan ng kapangyarihan ng men. Tanging ang kakayahang yun lamang ang nangangailangan ng malawak na karanasan at talas ng pag-iisip para may sagawa. Ang pagiging henyo ni Kilua nagpuno sa kakulangan niya sa karanasan, kaya niya nagawa ang ganong kahirap na kakayahan. Pambihira ang taglay na kakayahan. Nahigit Ngayon, na tayo naman ang atake, Gon. Nang maabot Oo ko nga, ang hawakan mo uli ang bola. Huwag kang magalala, ako nang bahala dyan. Maaari kong ulit-ulitin ang pag-atake ng ganon hanggang sa mapagod sila. Pero aksaya lang ng oras yun. Sa susunod, pababagsakin ko na sila bago sila makapag-combine. Basta mag-concentrate ka lang Babalik sa sa akin bola, ang Gon. pagkakataon. Huwag ka na mag-isip ng Pagkatapos iba. nilang umatake. Itodo mo yung Sa lakas sandaling at wala kapangyarihan na mo sa silang tilang panahon to. para magdikit-dikit. Titira na sila. Matindi ang kapangyarihan hinahatid niya sa bola. Pero sa kalagayan ko ngayon, masasalo ko pa rin ang bola nang hindi lumalabas sa infield. Pagkatapos, isa-isa ko na silang pababagsakin. Matinding kapangyarihan. Ang kailangan ko. Kailangan ko ngayon! Hindi pa pala todo yung ipinakita niyang lakas sa amin kanina. Ha? Kahanga-hanga ang batang to. May sarang ikaw. Maging masaya. Dahil walang kaduda-dudang anak mo nga ang batang ito. Kilua! Itotodo ko ng lakas! Dapat lang, no? Dahil pag nag-alangan ka, lagot ka sa akin. Fist first attack! Junkin! Fight! Hindi ko inaasahan may ganyan pa sa kapangyarihan. Ganun pa ba? Kaya ko pa rin lang. Pero pag sinalo ko, matutulak ako sa labas ng punta sa kapangyarihan taglay ng bola. Hindi ko na kayang ilagan ng bola. Wala nang ibang paraan. Kailangan ko itong tanggapin. Eto na! Dahil naman, Sinabas ang mababawi linihisok ang bola! Hindi mo ngayon. Hindi ako nagpapagpuso ng bola. Nililinis ko ng bola pabalik na Gon. Gol! Ilagan mo! Kaya niyo pa manalo pag umilag ka! Hindi siya iilag. Hindi siya ang tipo ng tao na gugustuhin manalo sa ganung paraan. Hinimatay siya.
Dahil sa tindi ng kanyang aura, totoo ngang ibinuhos niya ang buo niyang lakas at kapangyarihan sa tirang yun. Dapat mong ipagmalaki ang bagay na yun. Kahit sa ganong paraan, nanalo ka na, Gon! Hindi pwede yun. Ha? Hindi! Huwag ka na sumugal pa! Huwag siya matalo ng tuluyan. Yun ang sabi mo. Hindi ba, bro? Patuloy mo! Sinuha niya ang tirador! Pinipad niya uli ang bola kay Razor! Ayos to. Matira na lang ang matibay. Ako matitira. Ayaw maalis! Tumikit ang bola! Yan ang katangian ng Banjiga. Hindi lang siya elastic. Pwede nito magiging na pandikir. Nasa outfield ang player na si Razor. Sa kasamang balance, foul ang pagsalo ng bola sa outfield. Kaya out ka na. Kung ganon, ang nanalo sa larong ito, ang team ni Gon, Killua at Hisoka. Wow! Ha? Aba, nabali pala lahat ng daliri ko. Galing yung Gon! Ligawan nyo! Nanalo kayo! Nanalo! Ha? Pero ano ba nangyari? Hindi ko maintindihan. Natalo mo ako ng tuluyan. Ah, ganun pala. Si Hisoka ang tumapos sa laban natin. Akalain mo yun. Naging utang natin kay Hisoka ang pagkapanalo natin lahat sa labang ito. Nasa pangalan nating lahat ang karangalan ng panalong to. Walang tagumpay kung kulang ng isa. Uy, Hisoka, parang hindi ko yung nagsalita. Kayo ang nanalo. Gaya ng ipinangako namin na alis kami sa bayang ito. Ah, oo nga pala. Nakalimutan ko na yung tungkol doon. Pero bago kami umalis, sasagutin ko yung mga tanong mo tungkol kay Jin. Jin? Ang mahigpit na bilin sa akin, huwag kang pagbigyan sa anumang laban kapag dumating ka. Sinabi niya yun? Oo. Talaga? Asa siya? Andito ba ngayon si Jin sa Game World? Mabuti pa doon tayo mag-usap. Sige. Patingin ang mga kamay mo. Ayan kasi hindi ka nag-iingat. Aray! Tignan mo nga yan. Pareho kami ang napinsala dahil matigas ang ulo mo. Ang sama ng itsura. Malamang hindi na to gumaling ng husto. Ano na? Nakikinig ka ba o hindi? Ikinalulungkot ko sabihin sa'yo na wala rito sa Game World si Jin. Hindi ko rin alam kung saan siya makikita. Ganun ba? Sa bagay, naisip ko na naman yung dati pa eh. Yun nga lang, may mga kwento ako mula sa dating panahon. Gusto mo ba marinig ang mga yon? Opo! Sige na po! Narinig mo kanina ng mga death row convicts sina Bobobo at yung iba pang pirata, hindi ba? Ah? Ang totoo niyan, ganun din ako. Ah? Kasing dami ng taong pinaslang ni Bobobo ang pinaslang ko. Si Gina nakahulit nagpakulong sa akin at nahatulan ako ng kamatayan. Pero napunta ako rito dahil kinuha ko ni Jin. Ni Jin? Ang sabi niya sa akin noon, kapag may isang tao sa mundo, kahit na isang tao lang ang nananalig at nagtitiwala sa'yo, maaari kang makawala sa dati mong magulong buhay. Si Jin ang taong yun para sa akin. Balang araw, may kilala mo rin ang multo. Dahil tsak na darating siya rito sa Greed Island. Pagdating niya, huwag kang magatubiling talunin siya. Bale, ayos lang sa'yo kahit na mapatay ko siya. Huwag mo siya maliitin. Alalahanin mo sa akin siya nang galing. Aalis na ako. Ikaw nang bahala sa anak ko, Razor. Akala ko nung una, nasisiraan na ng bait ang ama mo. Biro mo, ang isang death row convict na tulad ko, madalas niyang kausapin tungkol sa isang game na gusto niyang gawin. Pinagkatiwalaan niya ako. Tapos, binigyan pa niya ako ng laya para gawin ang kahit ano sa kanyang anak. Hindi ba sira talaga? Hoy, Tunga, huwag mo kalilimutan kung sino bumubuhay sa'yo!
Anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Wala kang kwenta, mga basurang tulad mo! Hindi dapat pinaniniwalaan! Hoy! Sira ulo! Halika nga rito! Hangal! Basura ka, umalis ka sa harap ko! Ikaw nang bahala sa anak ko, Razor. Tama. Sa unang pagkakataon, noong mga sandaling yon, nung ko lang narinig na tinawag ako sa pangalan ko. Kaya naman, naiingit ako sa'yo. Nananalig at may tiwala si Jin sa iyong kakayahan, kaya kanya ibinilin sa akin. Nananalig at may tiwala rin ako sa iyong kakayahan, Gon. Kaya ginawa ko lahat para labanan ka. Pero kung wala ang mga kaibigan ko, wala akong pag-asa manalo sa'yo sa laban. Oo nga. Mahusay ang teamwork ng magkakaibigan. John! Sana magkita na kayo ni Jin. Sige! Sa ilalim ng tubig kung saan tumatama ang liwanag, matatagpuan ang kuweba sa ilalim ng dagat. Pero ikinalulungkot kong sabihin walang kayamanan doon. Patawad kung hindi ko sinabi ang buong katotohanan. Isa yung sagradong kuweba at iilan lamang mangingisda ang nakakaalam sa kinaroroonan nun. Kaya nagsimula ang alamat. Subalit hindi totoo ang tungkol sa taglay nitong yaman. Sinabi ko kay Razor at sa 14 na Diablo ang tungkol sa katotohanan yon. Pero hindi sila naniwala. Sana nga sinabi ko na sa kanila kung nasa ng kuweba, pero nag-aalala ako na baka isipin nila na ibang lugar ang itinuturo ko. Ibig sabihin, yung tungkol sa dwelling ng Sigad, hindi pala alam ni na Razor at ng mga kasama niya? Hindi na dapat, dahil isa yung sagradong lugar. Hindi maaaring sirain ng mga taong nabubuhay sa dagat ang malawak nating karagatan. Pag nangahas sila, sila ang mapapahamak. Uy, Gon. Baka isipin mo, totoo yun, ha? Kwento lang yun dito sa Game World. Sa wakas nagagawa ko ng pagmasdan ng dagat mula rito. Sumisilip na ang liwanag ng haring araw. Pabalik na ang mga bangka mula sa pangingisda. Pabago-bago at kumikinang ang kulay ng tubig. Para sa akin, ang tanawing ito ang pinakamagandang yaman sa lahat. Ayos! Sa wakas nakuha na natin ang strip of coast! Gamitin natin yung clone spell para makagawa tayo ng marami niyan. Saya na kami makuha ang flow ng number 2 card. Tama yun. Kayo may karapatang magtago ng original strip of coast, hindi kami. Bye-bye. Sigurado ko bang ayaw mo magkaroon ng ganitong card, Hisoka? Hindi na. Nag-enjoy naman ako ng gusto eh. Alis na ako. Baka gusto mong sumama muna sa amin ng ilang araw para mabantayan kong kilos ng mga Ryodan. Balak niyo pa rin mangolekta ng mga card pagkaalis niyo rito, hindi ba? Hindi ako interesado sa ganung gawain. Pero balitaan niyo ako kung may ibang pangyayari. Agad akong darating sa tabi niyo gamit ang Accompany o Magnetic Force card. Ha? Sira ka ulong sinungaling yun, ah! Bakit anong problema? Wala nang sumama sa atin si Hisoka. Hindi pa natin nagamit ang magnetic force card, hindi ba? Eh bakit alam niya? Ibig sabihin bago pa niya tayo makita, alam na niya ang tungkol sa mga spell card. Ha? Sabi ko na nga ba eh, may tinatago siya sa atin. Kiluwa, may dalawang uri ng sinungaling. Yung una, nagsisinungaling na may dahilan. Yung ikalawa, nagsisinungaling na walang dahilan. Sa ikalawa, kabilang si Hisoka. Samantalang tayong dalawa, dun sa una, nakuha mo? Kaya huwag ka nang mag-isip, masisira lang ang ulo mo. Gon, may imumungkahi ako. Ano po yun? Umayag ako sumama sa grupo nila. Gusto niyo rin ba sumama sa grupo namin? Tiyak na haharapin natin sa labat si Gentro at ang mga kasama niya. Pero lamang sila sa ating pagdating sa fighting power. Maliban sa mga sugat ko at kakulangan sa pagsasanay, siguradong hindi natin sila makakayang talunin sa laban. Yun ang nakuha kong impression sa bomber na marinig ko mula sa inyong tungkol sa kakayahan niya. Pinag-aralan at pinag-uusay niya ang kapangyarihan ng kanyang nen dahil layunin niya makapanakit o makapatay. Ang motibo niya sa pakikipaglaban ay iba sa motibo natin. Napakatuso niya at mapanlin lang. Kaya naman. May isang manlalaro na gusto kayo makausap, kaya gumamit siya ng contact card. Ang tagal na natin hindi nakita. Naalala mo ba ako? Si Gentro.